Sa wakas mga kababayan, nagpalabas na ng advisory yung DepEd tungkol sa matinding pag-iinit, scorching heat from the sun. Para niya Mr. Maravillas, very late na yung advisory. Nakatulog yata po yung mga taga-DepEd, lalo na po si Inday. Dito nga advisory ng DepEd, wala man pirma si Inday dito. Basta galing sa DepEd siya. Wala man yung yung kumbaga memorandum. Wala man DepEd order or memorandum na pirmado, mga kababayan. Basta may advisory lang sila. Very late na kasi nauna na yung mga local government units. Ano ba? Pero Mr. Maravillas, pagdating sa issue kay Kibuloy, mabilis pa sa alas 4 si Inday magpalabas ng ng statement. Takbo agad mga kababayan si Inday pagdating kay Pastor Gibbs. Ayan po yung advisory. Too late. Sabi dito, April 7, kahapon, in order to allow learners to complete pending assignments, projects, and other requirements, all public schools nationwide shall implement asynchronous classes distance learning on Monday, April 8. O gayong araw na to, mali pa yung spelling ng asynchronous. Kulang ng O. Kayo talaga. Yung advisory, wrong spelling pa. Hindi ni-review ng maayos ng DepEd po. Naturingan kayong Department of Education. Wrong spelling, wrong. Ito tama. Asynchronous. Ayan, may O. Yan, the Department of Education, yung report na ng ABS-CBN nito, tama yung spelling. The Department of Education has issued an advisory for all public schools nationwide to implement asynchronous classes or distance learning on Monday, 2024 in order to allow students to complete pending assignments and projects. Private schools are not covered by the advisory but have the option to implement similar measures, sabi po ng DepEd. Tama yon, nandun. Dito po sa advisory video, wrong spelling. Likewise, teaching and non-teaching personnel in all public schools shall not be required to report to their stations. Finally, private schools shall not be covered. Nabasa na natin yung kanina. Thank you, DepEd, matatag. Matatag bang wrong spelling? Ikaw Mr. Maravillas, na puna mo na hindi po ninyo inaayos, nakakaya po sa ating mga mag-aaral. Niya mismo yung DepEd po, wrong spelling yung advisory. Di ba? Kung sa amin siguro yung advisory galing sa mga tulad namin, maintindihan pa na wrong spelling. Pero kayo sa Department of Education, kailangan maingat kayo sa mga advisory. I-review ninyo. Nagtaka ka pa na Mr. Maravillas, yung mga yung textbooks, ang daming wrong spelling, wrong grammar. Parang yung statement ni Mr. Sasot, pinuna ng mga netizens po. Wrong grammar, wrong spelling. Pero mayabang po yung yung vlogger na yon, mga kababayan na DDS, laging nagyayabang na siya daw ay professor doon sa ibang bansa. Sa Netherlands, kwan daw siya, expert sa international relations. Ito po, yan tuloy, napuna, grammar police niya.
for the motherland. Si Mr. Sasot po, dapat for China. Di ba? I just read that US scientist is going to experiment with sunblocking. Plural yung scientist. Tapos, kinoriksyonan. R. Di ba? To experiment niya with sunblocking technology to reflect back sunlight back redundancy po to space, reflect back sunlight black pa. Yeah, mahirap po yung nagyayabang, masyadong mayabang. Pagkatapos, pagdating ng oras, ganito lang naman yung ori ng ganyang mga pananalita, wrong grammar. As temporary solution to global warming daw. My gut feeling is telling me that this is courting trouble anya. Kita ninyo, mali-mali. Sabi ni Rene Astudillo, grammar police. Tapos nagyayabang mga kababayan na international expert siya, sa international relations, diplomacy, at nagtapos siya doon sa ibang bansa. May ganon. Hindi po alata. Sabi ng mga nag-react dito, he already edited the first sentence, reflect back, sunlight back, is redundant. Sabi ng isa, my gut failing, hindi na feeling, is tililing me. Sabi naman ng isa, si Melchor Vergara, a conspiracy theorist with bad grammar. I wonder if he'd say the same if it was a Chinese experiment. Paya po, mga kababayan sa mga netizens po. Huwag kasing masyadong mayabang. Ayan tuloy. Pero alam po ninyo, mga kababayan, alam ko kasi yung nagsusulat siya sa nagsusulat siya noon sa dyaryo as columnist. Kaya maganda yung pakasulat po at inahangaan ng mga doon sa sumikat po. Kasi may writer pala siya. May tagasulat. Inuutos lang niya. Kilala ko po. Nakasama ko po yung writer. Kausap ko. Di ko na sabihin sa inyo kung sino yung writer niya. Nakasama ko po doon sa pagpasyal ko sa Palasyo Malacanang. Nagawa niyan yung writer niya. Tapos nag-awa yung dalawa. Gaya nga po ngayon, hindi man pala siya marunong magsulat. May writer siya. Lumabas yung totoong pagkatao, mga kababayan, na hindi man siya talaga marunong. Makikita po ninyo sa kanyang grammar. Bad grammar, fake expert po. Kaya magkakasundo po ng mga kasama niya, yung mga Duterte na nagpapakilalang maisog, takot sa ICC. Ganon din, mga kababayan, si Pacquiao, matapang daw sila. Ngayon, bahag ang buntot, mga kababayan. Nasa pagtago na sa lungga kasi wanted na ng batas. Di ba? Kaya sila yung magkakasama. Birds of the same feather, mga kababayan. Yung China, ganon din. Maangas lang, tahol ng tahol. Yun ang pinaglilingkuran nila. Pero nang dumaan po yung multilateral force, yung Amerika, Japan, Australia, tapos yung ating barkong pandigma, yung ginawa kahapon po, bumag yung buntot ng China, umalis doon, umatras. Lahat lang po angas sila, mga kababayan. Fake na maisog. Ito naman si Mr. Sasot, fake writer. Bad grammar. Wrong grammar. Kompleto na po. Fake yung pastor. Fake na maisog yung leader. Ito naman, fake writer.
fake expert. Fake pa yung pagkatao kasi nga Mr. Sasot. Nagdadamit mga kababayan na babae. Kaya talaga niya Mr. Maravillas. Yan man talaga po. O ngayon, going back dito sa topic natin na too late yung advisory. Dito kasi po sa amin na umabot na ngayon, umabot po 10 o'clock kanina, umabot sa 48 degrees Celsius yung init po. Talagang ganon ang magiging direksyon po ng mundo. In fact, i-share ko ito sa inyo. Abang yung Amerika, Canada, nakatingala sa langit para i-observe po yung total solar eclipse. Tayo naman po dito, nananalasa sa atin yung sobrang init. Doon sa kanila, dumilim. Ito, nakatingala sila. Saan ba to? A report from ABS-CBN. A pair of giant solar eclipse glasses is placed at Veterans Memorial Park in Dripping Springs in preparation for a solar eclipse that will occur on April 2024, April 8. Ngayon nga po, the celestial phenomenon will be a totally visible in parts of the US, Mexico, and Canada. Ganda ng ginawa nila, oh. Napakalaking antipara. Di ba? Ang ganda po. Magiging ganyan po yung itsura. Yan na siya mga kababayan. Yan po. Di ba? Unti-unti na po mga kababayan na natatakpan ng buwan yung araw. Ayun. So, ganon, mga kababayan, yung total solar eclipse. Ayan po. So, dito naman po sa atin, matinding pag-init. Tulad ng sinasabi natin, there will be signs in the sun, moon, and stars, and upon the earth, perplexity among nations. Mga tanda po ito ng ating panahon. Mag-ready po tayo, sabi rito sa balita ng Manila Times. Rising temperatures heighten health risks. Pagandaan natin ito mga kababayan. Dr. Emin Daidem, FC Kiras of Adnan Menderes University Medical School in Aydin, Turkey, said rising temperatures could lead to significant increases in the effects of ultraviolet radiation from the sun. Changes in food and water quality-related diseases, infectious disease, agents and their transmissions, animal-derived diseases, and mental health issues. Pati sa pag-iisip pala po, mental health issues, may epekto ito? Siyempre naman nandiyan Mr. Maravillas, kasi yung discomfort ng sobrang init, iinit din yung ulo natin. Di ba? Nagiging mainitin yung ulo. Mainit ang panahon yung discomfort. She also highlighted the potential emergence of new diseases, underscoring the vulnerability of our health to climate change. Kira said the average body temperature for a human ranges from 36.1 degrees Celsius to 37.8 degrees Celsius, with mechanisms such as sweating and heat transfer in place to maintain it. Increased temperature stress the heart and blood vessels, cause fluid loss in tissues and cells, and affect kidney function. Ganun pala po. So, nagkakaroon tayo ng health risk. Heat stroke na lang po. Fatal po siya. Pwede tayong mamatay. Kaya ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Stressing the potential development of metabolic syndromes and disruptions in organ balance under stress. Kiras warned of emergencies such as drops in blood pressure and sudden fainting due to heat. Nga po, iwasan natin yung paglabas-labas. Pag matindi na po yung init, dapat nasa loob lang tayo ng bahay. At kung wala kayong aircon, at least yung electric fan, mayroon kayo at may pamaypay para mabawasan po yung grabing alinsangan. Kaya nga po, kailangan suspended yung klase.
Prolonged heat and water loss can render a person immobile and lead to death, while sudden heat waves can also cause mental health issues, violence, and unsafe behavior. Kita ninyo, pwedeng, siyempre, pag uminit yung ulo, nagiging violente yung tao. Kaya nga yung message ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon sa kanyang video, para iwas traffic niya, kailangan may disiplina tayo habang inaayos natin yung problema natin sa matinding traffic. Magbigay-bigayan niya. Tapos sabihin natin, pag pinagbigyan tayo ng mga kapwa natin motorista, mag-thank you man lang ng kaunti para maiwasan po yung init ng ulo at yung tinatawag na road rage. May mga nagbabarilan dyan, may nagsusuntukan po. So disiplina sa sarili po, lalo't mainit ang panahon po. Tama mga kababayan? And sabi natin, prelude po ito sa tribulation. Sa totoo lang po, nasusulat ito sa Bible po. Titindi ito sa tribulation period po. Prelude ito. During the tribulation period po, talagang didila-dilaan tayo po ng apoy galing sa galing sa yun ang magiging experience po nang hindi makakasama sa rapture. Galing sa ating araw. Yan Revelation 16 verse 8. Sabi diyan, the fourth angel poured out his bowl on the sun. And the sun was given power to scorch people with fire. They were seared by the intense heat, and they cursed the name of God, who had control over these plagues, but they refused to repent and glorify Him. Kita ninyo yung mga ugali ng tao, kahit po dinilaan na ng apoy, during the tribulation period, base dito sa Revelation, hindi pa rin magsisisi yung tao. Kinurse pa niya, sinumpa pa niya yung Diyos. Ganon kasama. Mga kababayan, mga pangitain po ito, mga tanda ng malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po, Matthew 24, verse 28 to 29. Sabi diyan, the return of the Son of Man. Sa 29 tayo, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky, and the powers of the heavens will be shaken. At the time the sign of the Son of Man will appear in heaven, and all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Kita ninyo, sakto po. Kaya itong na-experience natin ngayon, prelude po siya. Sinasanay tayo. Nagpapakita na po yung ating Panginoong Hesukristo ng mga tanda, signs in heaven, celestial signs. Alam ninyo kung ano lang itong nangyayaring eclipses at saka matinding mga pag-iinit po. Mga tanda. Napakalinaw po ang sinasabi sa Word of God. Kaya magsipagsisi na po tayo. Palapit na po ang oras. Anytime nga po, baka mag-rapture, magkagulo sa buong mundo. Kasi millions, if not billions of people, yung mga believers po, marami din pong mga believers po, all throughout the world, plus yung mga nauna nang namatay, will be raptured, sasalubong po sa pagdating ng ating Panginoon. And that is the rapture of the church before ng kanyang actual second coming po. Para tuldukan po ang pag-aaway ng mga bansa, ng mga tao sa buong mundo. Kasi sige po ang away. At tulad dito sa atin, sige ang pakikipag-away sa atin ng China. Gustong kamkamin yung West Philippine Sea. Buti na lang po, sumaklolo sa atin ngayon yung Allied Forces. Tanimi ngayon sila. Di ba? Pero in the Middle East, mga kababayan, tumitindi ang conflict. And may apprehension po. Nag-aalala ang marami na po ang nagsasabi na baka mahulog ito po sa World War III. Kita ninyo po,
Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.